Bagaman maraming grade levels na naghahabol sa edukasyon, may nabanaag na pag-asa sa mga grade 2 ang Second Congressional Commission on Education. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Nakapanlulumo ang ilang resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. Paliit ng paliit ang porsyento ng mga estudyanteng proficient o natatapatan ang dapat matutunan sa kada grade level. Pero may pag-asang naobserbahan partikular sa mga grade 2 students sa bansa. Silang nakinabang sa halos 2 taon ng reforma sa edukasyon. Sa 70 eskwelahan kasimula sa 7 rehiyon, malaki ang learning gains ng mga estudyante sa reading, mathematics at values education. Ayon sa EDCOM-2, may ambag dito ang pagbabawas sa dami ng mga kailangang ituro sa mga bata. Mula grades 1 to grade 3, talagang from 12,000 competencies previously, so si teacher nagkakandara pa araw-araw, talon ng lesson kasi sa dami ng kailangang ituro, na ibaba siya to 4,000. Malaking bagay din anya ang summer remediation program para makahabol ang mga estudyante sa mga aralin bago tumuntong sa susunod na grade level. In normal circumstances, 1 taon nila bago matutunan, sa 20 araw na yon natutukan nila. 96% umakyat ng at least 1 baitang sa pagbabasa. Pero malayo pa ang lalakbayin para mabawi ang dekada ng paglala ng kalidad ng edukasyon. Hindi nakatutulong ang 50 araw na class suspension dahil sa sama ng panahon. So kung 180 minus 50, talagang napakalaki ang nawawala. Iba pa dyan yung celebrations or school celebrations. Para lalong matutukan ang pagtuturo, rekomendasyon din ng EDCOM-2 na bawasan ang mga administratibong gawain ng mga guro tulad ng reports. Kailangan ding bumili ng mga textbook na napabayaan sa nakaraang 10 taon. Mga problemang ito ramdam ng mga nakausap kong grade 12 students. Siguro sa process po kaya po nagtatagal. Masyado pong mahaba. Kaya nawawalan din po sila ng times sa pagtuturo sa amin. Yung iba lang po naman po. Marami po akong na-encounter nung grade 11 and 12. Nahihirapan po sila mag-catch up sa simpleng pagko-comprehend lang po ng mga sentence po. Ang mga rekomendasyon at ibang resulta ng pag-aaral ng EDCOM-2 ay i-report sa Kongreso at sa Pangulo sa mga susunod na linggo. Pero walaan nila itong saysay kung hindi tuloy-tuloy na maipatutupad. Pag nag-change in leadership, palit ng mga tao sa isang ahensya, lahat ng mga paggalaw ng papeles, procurement, apektado din. Ayon sa DepEd, kinikilala nila ang mga problema ang ipinunto ng EDCOM-2, kaya sinimulan nila agad ang pagpapatupad ng revised K-12 framework. Bukod sa 289% increase sa pagbili ng textbook, nag-hire na ang DepEd ng mahigit 27,000 na bagong guro at nagbukas ng bagong admin positions. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.